Alright guys, time to check out. Alas 9 ng umaga and let's not forget our things. Ayun. So I enjoyed my bed, but it's time to go. So sorry natin yung hiniram natin. Kasi kailangan natin ibalik kung saan natin kinuha. Yan. Then, pack na tayo ng gamit. Lahat ng kwarto nga pala, merong heater. Kasi during winter, may mga afam sa bintana. So, my last night dito sa Haystack Hostel. And, last night na pala ako kagabi. And, mamaya pa yung flight ko alas 7 ng gabi. So, I have the day para gamitin ng maayos, maglakad at mag-enjoy here sa Edinburgh. So, wala naman talaga akong concrete na itinerary for the last day. Basically, gusto ko lang i-sink in lahat ng mga nakikita ko at kung ano yung mga meron dito. Yung way of life, tsaka yung mga infrastructures nila. So, tsaka yung weather. Kaya tara, let's go. Samahan niyo ako. Ang daming nag-stay din dito. Kasi nga, mura lang siya at napakaganda ng location. Ayan. Oh. Hey! Score! Mga backpackers. So, iniwan ko muna yung bag ko kasi malapit lang naman to sa city center. And, ganito ang itsura niya sa labas. So, yun yung door na pinapasukan ko if nag-check-in. And, ito naman ang building sa taas. Nasa last floor. Nasa last floor. Yung parang bubong na gray. Dun yung kitchen kanina. Daming pumapasok oh. Ang ganda kasi ng review niya. So, not bad. I'm happy sa mga choices ko at hindi ko talaga pinagsisihan. Both sa London accommodation na hostel or dormitory at dito din sa Edinburgh, Scotland. Ibig sabihin, magaling akong mag-book. Kasi maganda yung reviews, napakaganda ng location at pasok na pasok sa budget. The Balmoral, ito daw yung hotel chismis nila. Ito daw yung hotel na pinagstayan ng writer or author ng Harry Potter na si J.K. Rowling. So, kasi taga Edinburgh pala yung writer na yon. So, maraming mga settings dito sa Edinburgh kung saan in-inspire yung Harry Potter movie. At saka, merong mga cafes kung saan umupo si J.K. Rowling para magsulat at meron ding hotel. So, one example here is this one, the Balmoral Hotel. Ayan, nasa likod ko lang. Sobrang ganda at talagang mapapansin mo siya in the city. So, nakapag-check-in daw siya dyan minsan at nagsulat. Pero, maraming nagsasabi na it's for the chismis. Marami din nagsasabi na totoo. Sorry. Cloudy today Hindi clear yung sky. So, pwede naman akong mag-bus, but today I'm going to use the time to walk kasi malamig. Ang laki ng Apple Store dito, guys. So, nasa tabi lang ng aking accommodation. Oh, 'di ba? Tingnan ko nga kung magkano dito yung kanilang headphone. Tanong lang natin. Ang laki talaga, guys. Parang nandito lahat ng klase ng mga Apple products. Naghahanap ako ng ba't wala silang display ng AirPod Max. Maganda yun for editing. Tanungin nga natin dito kasi dapat maghanap ka ng staff. So, kahapon pa ako hanap guys. Wala pala dito sa baba dahil may second floor. Ang nandito pala sa baba ay mga tablet, mga iPad, mga
iPhone at saka MacBook Air. So, titanungin ko kung magkano yung pakamura lang dito. Let's go. Okay. Sa paglalakad ko, naabot ko ang St. Giles Cathedral, one of the oldest and most beautiful dito sa Edinburgh. So if you can see it from this video, guys, nakikita nyo ang mga bintana ay talagang yung stained glass windows na merong images. And yeah, one of the oldest church. Dito kasi ang dami-daming churches eh. So, may namit nga pala kaming Pinoy kahapon na taga-England siya, pero pumunta siya dito sa Scotland, sa Edinburgh, at mas nagustuhan niya kasi dito chill lang. London kasi very busy and parang yung mga tao parang stress. Parang ano sila, parang stress yung mga tao. Laging nagmamadali. Nagulat ako kay Kuya, pinicturan ako. Ba? Kuya, hindi po ako si Christine Reyes ha. Si Princess Yigal ang photo. Ang dami-dami pa din talagang mga souvenir shops. So, ang hinahanap ko, actually hindi ko naman hinahanap, pero naglalakad-lakad lang ako, is yung St. Giles Cathedral. Ayan pala ang kanyang entrance, guys. Yan. Game of Thrones. The end is near. Drama. Pupuntahan ko ay yung street na naging inspiration ng Diagon Alley sa Harry Potter movie, kung saan bumili si Ron, Hermione at saka si Harry ng kanilang mga school supplies. So it is believed that the writer J.K. Rowling used a lot of spaces and buildings and infrastructures and settings dito sa Scotland to write the book of Harry Potter. And this street is a must visit at malapit lang siya sa accommodation ko, so why not, right? Oh, let's take a photo here. There's a story behind this thing. Yan. Kaya maraming tourists yung nagsa-stop. So let's see. Alright, guys, ang ganda ng description or ng details nitong David Hume statue or monument dito, kasi yung sculptor na gumawa nitong monument na to, talagang he made it on purpose na medyo lumalabas yung toes ng statue ni David, kasi it is believed here in Scotland na once you touch the toe, it will bring such luck. So very famous to sa mga estudyante dito sa Scotland, lalong-lalo na before the exam. So since hindi naman ako student at hindi ko naman kailangan mag-exam, itatouch ko pa rin yung toe kasi there's no harm on doing it. Alright? So let's do it together. Sasama ko kayo sa pag-touch para lahat tayo magkaroon ng luck. Ayun, so sabay-sabay tayo. Inantay ko lang na matapos sila. So this is the toe. Talagang on purpose. Bring me good luck. I-touch na natin lahat. Para itong pinakamalaki, para malaking good luck din. Yan. Tingnan natin gaano good luck ang mangyayari. Ito para sa inyo, guys, all over the world, din nanonood ng videos ko. Yan. David Hume. Yan. Huwag natin kalimutan i-touch. Ayun. So marami yung mga nagpipicture. Tuloy natin yung ating lakad galore. Antay lang tayo ng crossing time.
When it comes to souvenir naman, sikat dito yung Scottish shortbread. Kaya napakaraming nakadisplay sa labas for only 4 pounds. Meron ding 7 pounds, depende. Eh, wala nga akong luggage. So, hindi ako makakabili ng Scottish shortbread. Pero sana kahit isa lang, no, para matikman ni Auntie Christine. Eto naman, ganun din. So, kahit konti lang, magkasya lang sa bag kong maliit. Patuloy natin yung ating paglalakad. Uy, kuya! Gusto mo ba akong samahan sa paglalakad ko ngayon? Volunteer ka ba? Grabe. Dapat yung magsuot daw ng ganito, netong plaid is mga may 6-pack. Pag wala kang 6-pack, hindi pwede. Joke lang, guys. Grabe naman, parang tatakbo, tinalian. Kailangan ikadena. Baka tumakas na to, meron tong history ng pagtakas. So, next natin is, we're going that way. Let's go. Okay, another landmark dito is etong tinatawag nilang The Hub, which is very visible in the heart of Edinburgh. So, The Hub is basically a, it can be an event place, public art and events place. Katulad niyan, nakikita ninyo dahil ngayon ay Fringe Festival, ngayong August. So, you can see Edinburgh International Festival from 4th to 27th of August. As you can see, guys. So, some people go inside. Sobrang gothic ng dating, no? Yung parang, para siyang castle ng isang madilim na reyna. So, ang daming tao dito na side. And, I saw this one yesterday, nung nandun ako sa Grey Friars Kirk Park. Or Kirkland ba? Bumagay din talaga siya sa weather. Weather, para talaga ako nasa Harry Potter. So, kita nyo guys sa likod ko? Pak. Parang malabo yung screen ko. Wait, punasan ko lang. Okay, sana much better. So, baba tayo kasi I'm excited. Sayang na sayang talaga. Actually, ang daming pwedeng gawin dito about Harry Potter kasi dito nga talaga yung hub ng paggawa ng movie. Tsaka yung mga characters. Pero, parang nalulungkot akong gawin na mag-isa. Kasi gusto ko kasama yung mga bata. Lalong-lalo na si Kuya Nasrin. Ako, mabaho. Mapanghi. Ayun, nandito na tayo. Kasi si Kuya Nasri at si Kuya Kahil, gustong-gusto nila tong Harry Potter movie. Pinapanood ko kasi sa kanila yung 1 to 7. So this is it, you guys. Ang inspiration ng Diagon Alley. Parang nasa part 2 na movie, yung Chamber of Secrets. Or sa part 1. Nung gumamit sila ng ng powder. Or yung dust. At ginamit nila yung chimney para makapunta sa Diagon Alley. Dapat pala Diagon Alley yung sasabihin. Eh si Harry Potter nawala siya kasi sinabi niya Diagon Alley. So eto yun, guys. Gusto ko magpa-picture dito pero walang tayong taga-picture. So dito kasi sa kanila hindi sila yung nag-o-offer na picturean kita pag nakita nila na parang nahihirapan ka na sa buhay mo. Ay, ganda. Okay guys, sa wakas narating din natin ang isa sa pinaka-famous at popular na statue naman dito sa Edinburgh. And ito ay ang statue or monument ni Bobby, or they call them Grey Friars Bobby. So this is a very enduring story, by the way you guys, of a dog. So etong dog na to na si Bobby is very very famous and popular dahil sa kanyang
story or tale of honesty and devotion sa kanyang owner. So imagine guys, nabasa ko na Bobby stayed on the grave of his owner dito sa Greyfriars Kirk for 14 years until namatay yung aso. At ngayon ay na-bury na siya inside, not far from the grave of his owner. So sobrang napaka-importante na mapuntahan itong area na to dito sa Edinburgh. And another thing is people believe na kapag tinouch mo yung aso o yung kanyang monument, it will bring good luck in the future. So another good luck statue na naman. Though marami yung mga nagde-discourage na wag naman sobrahan kasi baka mamaya ay masira yung statue. So pag mag-touch, softly lang. Ayun. So nakita nyo guys. So i-touch natin together. Sasama ko naman kayo. Para naman sabay-sabay tayong magkaroon ng good luck in the future. At wala namang mawawala. Ayan. Greyfriars Bobby from the life just before his death. So hawakan lang natin together. Ayun. Gently. O, diba? Yun lang guys. And then yan yung libingan. So kaya pala, isa ito sa mga kanilang mga souvenir. Kapag bumibili ng souvenir dito sa Scotland, mga magnet, tsaka yung keychain, teddy bears or yung stuffed toy, andun si Bobby. Kasi isa pala siya sa mga unforgettable historical story or tale dito sa Scotland. So sana makakuha tayo ng magandang picture kasi wala akong kasama. Tara, try natin. Kaya pala guys, kahapon ako nagtataka. Ang dami-daming mga souvenir na aso. Kasi never pa talaga ako nakapagbasa ng bongga kung ano ba talaga yung kailangan kong puntahan dahil nga maliit lang yung time ko na nagplano. So ngayon, kaya pala marami nagpapapicture at saka merong pangalan dito na restaurant, Greyfriars Bobby. At saka yun nga sa gilid merong story. So tatawid tayo and then we're going to see kung ano yung nakasulat. Pero dito din siya na burol. Hindi malayo sa kanyang owner. So ayan, Greyfriars Bobby. Bobby was the name of a Skye Terrier who belonged to John Grey, a night watchman for the Edinburgh Police. The two were inseparable for 2 years. However, in February 1858, Grey died of tuberculosis. He was buried in Greyfriars Kirkyard. Bobby, who survived John Grey by 14 years, is said to have spent the rest of his life sitting on his master's grave. The gardener and keeper of Greyfriars tried on many occasions to evict Bobby, but in the end, they took pity on him. He was built a shelter and was fed regularly. Bobby never spent a night away from his master's grave, even in the most dismal weather conditions. In 1867, the Lord Provost of Edinburgh paid for Bobby's dog license, making him the responsibility of the city council. Bobby sadly died in 1872. He could not be buried within the cemetery itself since it was consecrated ground. Instead, he was buried just inside the gate of Greyfriars Kirkyard, not far from John Grey's grave. Wow. I need a photo here, you guys. At since nandito na lang din tayo sa graveyard, puntahan na rin natin. Kasi andito lang naman si Bobby sa loob ng gate. Ayun, andito lang pala sa harap mismo. Greyfriars Bobby died 14th January 1872. He was 16 years old. Let Bobby's loyalty and devotion be a lesson to us all. Sana lahat loyal, no? So dito pala si Bobby nakaburol. And then just here in front, meron siyang another statue. Grabe talaga siguro yung pagsasama nila kasi talagang nag-imprint si Bobby sa owner niya na si Grey, Mr. Grey. And talagang hindi niya iniwan. Okay, yun yung aking must-do ngayong umaga. At tamang-tama, nagutom yung lolang tindera ninyo. Dahil kumain naman ako ng light breakfast kanina. Prutas at saka tsaa.
Pero kailangan natin ng mabigat-bigat na breakfast. So let's go back to the accommodation para kunin na yung bag ko, and then we shall see where we are going to head out. Pero pwede ditong kumain. A few moments later. Pumasok ako dito sa maliit na cafe for breakfast. Meron silang soup, hot soup. So bibili tayo nito, isang soup lang. And yeah, para mainitan naman yung tiyan natin. Kasi mamaya kakain din ako ulit kasama si Ate Nida and si Elijah. Perfect! Kasi nakahanap ako ng upuan na maganda yung view. Ayan. Ayan ang view niya. And then, nag-order lang ako ng kanilang homemade soup dito sa cafe na to. Para naman mainitan ang ating tiyan. And by the way, this cafe is also named Bobby's. Inspired ng dog na si Bobby of Scotland. Ayan ang view ko sa kabila. Samahan niyo ako mag-breakfast, you guys. Perfect na perfect yung na-order ko. Sopas na gulay. With Moroccan spices, carrots, and peas. In fairness, masarap siya. At perfect sa weather. Sarap. Natawa ako guys, meron nag-comment na viewer, nabawasan ko daw yung pagkain ko sa video. Wala naman tayong pilitan guys. Kung ayaw niyo ako makitang kumakain, i-skip mo na lang yung part na kumakain ako. Alam niyo kasi yung mga video na ina-upload ko, memories yan. Memories yan na nakakain ako ng masasarap na strawberry dito sa UK. Tsaka, minsan lang guys kasi ang mahal ng strawberry kung nasaan ako. Sa Africa, mahal. Sa Pinas, sa Jensen, mahal. Eh dito mura lang. Na-afford ng lola ninyo. Natawa talaga ako sa comment. Hindi naman ako nagalit, natawa ako. Galit na galit siya na kumakain ako sa video. Hoy, ikaw na nag-comment, ba't ka nagagalit na kumakain ako? Sabi naman, ang daming problema sa mundo, talagang problema mo yung pagkain. Yung iba natutuwa, nakikita nila akong kumakain. Kain tayo. Ito kumakain na naman ako, siguro mga 20 minutes nitong video kumakain ako, so pakiskip na lang. Ang sarap! Guys, wait lang. Guys, ang sarap! Ang sarap ng homemade soup dito sa cafe na to. Pag pumunta kayo dito guys, Bobby's ha, meron silang dalawang flavor. Merong hearty soup at saka merong Moroccan spice. Eh, yung hearty soup ang in-order ko kasi for the heart. Para sa malungkot nating puso. Pero hindi pa daw ready. So, ang binigay sa akin, Moroccan spice. Sabi ko, go! Oh my goodness, ang sarap! Tapos, sobrang mura lang. Ang laki ng baso, oh. OMG. Sana pwedeng magbaon ito mamaya sa airport. I will miss this one. Oh my goodness. Perfect. Tagos sa buto, tagos sa puso, tagos sa kaluluwa, yung sarap, yung init, yung spice. If I could take you with me back to London, I would. But now we have to go. We must leave, guys, kasi this is our last day here in Scotland and hindi tayo dito nakatira. Nakibisita lang tayo. Pero I would say I will be back. You look like a man on a mission. And I hope na pagbalik ko dito kasama ko na yung mga anak ko. I hope by that time may pera tayo. I hope by that time hindi aatras yung mga nag-offer ng bahay nila sa akin. Lalong-lalo na pagkasama ko yung mga anak ko. Maganda din kasi bukod sa marami ka nakikilala, nakakatipid ka ng bongga. Kahit na bumili ka na lang ng food or magluto, pero once na may nag-offer sa'yo ng accommodation, that one is a really, really huge blessing. And for me,
I actually don't say no, especially na nagta-travel ako. Travel solo. Kapag may nag-o-offer, regardless, as long as welcome kami sa bahay nila or sa lungga nila, and you know, I mean, hindi kailangan perfect, ganun, pero conducive kapag nagta-travel ka, like location, and marami din dapat i-consider, pero like I said, I am very happy for this trip in Scotland. Kahit hindi ko siya na-announce ng maaga at hindi ko nasabihan ng matagal-tagal yung mga Filipinos na nag-offer, they managed to change their schedule, kinancel nila yung work nila. They really sacrificed their time, their effort, their energy, plus pinapakain at pinapainom nila ako, guys. So for me, that's truly amazing. Sobra siyang very generous for me, and very kind. So sa lahat ng mga taga Scotland na nag-welcome at nag-message sa akin, maraming salamat. Syempre shout out naman kay Tim na kahit na busy at short notice, talagang sinamahan niya ako since I arrived dito sa Edinburgh. And shout out din kay Ate Nida and Elijah sa pagsama sa amin. May bago kaming kaibigan ni Tin. At the same time, in-invite kami kagabi for dinner sa bahay nila at nagluto siya ng homemade Pinoy adobo chicken. Ayun. So talaga namang sobrang productive at sobrang healthy. Full na full ako sa Scotland trip ko na to. And I'm proud of myself. And I am proud of the kind of people I attract. I am proud of the people around me. Kasi ang dali nilang kasama. Madali silang kasama, masaya silang kasama. Sobrang bait nila, lagi nila akong iniisip. Okay ka lang, okay pa ba yung tiyan mo? I am very much okay, and it's because of you guys. Syempre, babalik na tayo ng Maldon Essex kay Maring Nika at kay Ate Sophie, na malaki din yung talagang pinapasalamat ko sa kanila. But we'll say that on the next episode na lang, kasi baka mamaya magdrama tayo dito na wala sa oras. Emotional pa naman mga moment ng buntis. Alright guys, maglagay lang ako ng Nivea lip balm kasi malamig, nagdadry yung aking lips. So bye-bye na muna Scotland ha. Anyway, stay with me in this episode you guys. Marami pang mangyayari sa araw na to. Huwag niyo akong iwan. Caliente caballero, sábanos de los vianos, ay Carmela, ay Carmela. Sábanos de los vianos, ay Carmela, ay Carmela. You see the glory of my vision, Ang gaganda ng boses nila. Pero yung another napansin ko, maganda ang kanilang balat. Parang bagong panganak na balat. Sana lahat ng mga balat ganyan, no? Yung parang walang stress. Kahit isang linya, kahit isang tuldok, kahit isang pekla. I'm proud of you guys. Yahoo! You have the talent and you have the beauty. Iba pa din talaga yung talent ng pagkanta. Pabalik na pala ako ngayon sa hotel dahil dito nga pala tayo budumaan. Pabalik na ako ng hotel kasi ando na si Ate Nida. Eternity later. Ate Nida, bye Tin. Bye! You guys, thank you so much for everything. This trip wouldn't be the same without you. Okay guys, nandito na ako ulit sa Edinburgh Airport at inaantay ko ang aking lipad pabalik sa London Stansted. So isang oras lang naman yung liparan, pero kapag airport kasi alam nyo na dapat ano pa lang, 2 months pa lang nandito ka na. Tapos pag-aantayin ka pa ng another 2 months. So medyo matagal, pero meron akong baon, ayan, spaghetti at saka peach mango pie ng Jollibee. Kasi minsan lang tayo makahawak ng Jollibee guys. Sa Africa wala talagang Jollibee. So kung hindi pa ako makapag-travel sa mga lugar na merong Jollibee, bida ang saya, dun pa tayo makakatikim. So antay-antay lang ako ng konti bago ang ating departure. And then balik na rin ako kay Maring Nika kasi naiwan doon yung aking gamit. Tapos 3 days na lang ako. Excited ako.
sa mga natitirang araw, nakakalungkot at parang mabilis ang araw. Masaya ako dahil successful ang kada araw ko dito sa UK. Pero excited din ako makita yung mga bata. Sobrang miss ko ang mga anak ko. So, prayers ko na sana sa mga susunod ko na mga travel ay kasama ko na sila. Time check, 8 PM and our flight was supposed to leave 40 minutes ago pero delayed. So, good luck kung anong oras ako makakabalik sa Maldon Essex nito. But, I was just waiting for the line to go down kasi ang taas ng pila dahil nga delayed yung flight. But, now I'm ready to go kasi paubos na sila. Ayan. Ayoko mag-antay ng matagal. Delayed na naman. So, update ko kayo mamaya pagdating ko ng airport sa London Stansted. Alright. 14C, here we go. I think in 1 hour kakain ako, guys. Parang gutom yung lola nyo. 14, sana dito ako sa harapan. Let's go. 1,000 years later. Okay, so nag-aantay lang ako ng bus, guys, dahil late na and may schedule yung bus at ang schedule ay mga 5 minutes pa darating. Pero na-learn ko na dito pala sa London Stansted na airport, mga 1 hour or around 50 minutes away siya sa London. Doon talaga sa center ng London. Pero maraming sakayan. Merong train, merong bus. Ngayon, kung ayaw mo namang magbiyahe papunta dito sa London Stansted, wala masyadong option. Meron namang mga accommodations at hotels pero may kamahalan. Ang maganda lang, meron silang sariling bus. Meron silang mga service bus. Katulad nitong Premier Inn at saka Novotel na London Stansted. Pero, yun nga, may kamahalan. Another option is talagang uuwi ka ng London. Andito na yung bus ko pala. Alright, let's dumating go. Na yung aking bus. Marami din palang nag-aantay. So, bakit bus yung option nila? Dahil sobrang mura lang. Flat rate siya, 2 pounds, 2 pounds. Pinakamura na. Kapag nag-taxi ka, umaabot ng 70 pounds. Eh, kamahalan yun. Tapos isang sakay lang. Samantalang ito, the same, pero 2 pounds. Dami pa rin mga nagbabiyahe. So, as I was saying, guys, kapag ayaw nyo naman na magstay around dito or wala kayong kilala, nagkataon kasi na si Maring Nika yung nag-message sa akin na taga Maldon Essex, merong sakayan, papunta pabalik sa kanila ng around this time. Pero kung wala talaga, another option is bumalik sa heart ng London. And then marami naman dun, maraming mga dormitory, maraming mga accommodation options, or kung meron kayong friend dun. Kasi gabi na nagko-close yung kanilang train tsaka bus, mga 11:30 na. So nag-break lang yung driver, parang palitan sila. And then antay tayo. Okay guys, sa wakas at nakaabot din tayo ng safe and sound. Alhamdulillah, maraming salamat Lord. Nakaabot ako dito sa bahay ni Maring Nika ng safe at pagod match. Yan eh, ginusto mo yang maglakpat siya eh. Ngayon pagod na pagod ka. O de, sana happy ka, satisfied. So anyway guys, time check, mag-aalauna na ng umaga. So I'm going to say good night. Bukas na tayo mag-chika-chika at ang aking mata ay parang magko-close na. So medyo madilim pero okay lang, at least makapag-good night ako sa inyo guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And I'll see you on the next episode. Kapo.